Good morning mga guys. Umaga na naman. Ano kaya yung kukontent natin? Tara, magkikwento tayo sa realidad na nangyayari dito sa ating mundo. By the way, ako pala si Kuya Erwin na mukhang lang tamad pero dumidiskarte na kung ano-ano. Pangarap yumaman at umasenso. Tara, samahan niyo ako sa journey ko. Umaga na naman sa tindahan namin. Ito, nakikita nyo, agang-aga, may customer tayo mga bata. Kasama si Mrs. Tagabantay siya ngayon. Ay nako, umagang kay ganda at ang makukulit na mga bata na laging hanap ang aming pinakamasarap na pancake. Tara, bili na kayo. Ganito kami sa tindahan. 5 o'clock ng umaga, katatapos ko lang yan naglinis. Napaupo at pakape-kape muna, nag-iisip ng kung ano-ano at nagmumuni. Ganyan ako kung tuwing umaga. Yan, tinitignan yung paninda namin, kung kompleto o kung wala o may bibilin pa. Tapos didiskarte kung ano pa yung magandang idadagdag dito sa aming tindahan. Pasukan na naman. Ay, nako, sana mabili na naman yung school supply namin at madagdagan ng customer namin. Siguro marami nagtatanong sa akin ng ganito na marami na akong ginagawa. Yan, tinitinda na kung ano-ano at hanggang sa bulati tinitinda ko daw. Tapos nag-ano pa ako, naglalandscaping pa ako. Tapos nagtatrabaho pa daw ako sa office. Bakit daw hanggang ngayon di pa ako mayaman at di pa ako maasenso? Akala ng iba mayaman na ako kesyo nakapag-abroad o nagtatrabaho, may negosyo. Akala ng iba marami ka ng pera pero di nila alam, pinapaikot mo lang. Tapos yung gastos namin na araw-araw, yung pag-aaral ng mga anak ko, yung kinakain namin, tapos yung tinutulong ko sa magulang ko, pati sa biyanan ko, yung nagpautang ka na 10,000 years na, di pa binabayaran, tapos walang hinlilo, na paano na sila? Yun lang talaga ang ko. Minsan masakit, minsan kaya lesson to learn. Huwag kang magpapautang talaga. Kaya mauubos ang pasensya mo. Talagang, no comment na talaga. Sa panahon talaga ngayon, bills na lang pala nagpapakabog sa akin. Hindi tulad ng dati. Kapag dumating ng bill sa kuryente, tubig, sa internet, ayun talaga. Tas pa enrollment pa ng mga bata, tapos pambili pa ng mga gamit sa eskwela. Ay nako, mapapawaw ka na lang talaga. Kung di ka didiskarte, talagang walang mangyayari. Di ba mga guys, talagang kahit na may pa, parang sakto lang na sahod mo, tapos may utang ka pa. Ay ganyan talaga. Sa ngayon, dapat hindi ka na mapili sa trabaho. Kahit na hindi mo profession yun, grab mo na. Kasi, anin mo yung mataas na, hanapin yung mataas na sweldo. Kung dumarating naman, mga bills mo, sabi nga, pride never pay bills. Yun, ang hirap yata yun. Teka, explain natin. Yun nga sabi ko sa inyo, ihintay mo pang walang makain yung pamilya mo, patong-patong na yung mga bayarin, pipiliin mo pa ba yung pride mo? Hindi hanap ka ng diskarte kahit na hindi mo ang dami nga nang nag-graduate, nakatapos, pero yun nila, hindi akma sa pinag-aralan nila, dumidiskarte lang. Kasi doon tayo mag-uumpisa kung habang naghihintay pa tayo, lumagari ka kahit saan yan, o kung di ka masyado mapili. Pero kung naman, malaki naman sahod o stable, di toxic yung mga kasama mo, yung boss mo, ayos na yun habang naghihintay ka pa. Pero kapag may opportunity na dumating, grab mo na yun. Kung nakikita mo naman na may opportunity na umunlad sa kasalukuyan mong trabaho ngayon, why not? Talagang ganyan yan. Kapag naman, may tiyaga, may nilaga, makikita rin yung kasipagan mo. Dapat lang, trabaho lang na malupit.
Yung walang paligoy-ligoy. Kung ano yung binigay na tax sa'yo, gawin mo ng maayos. Wala nang reklamo. Gawin mo muna bago tayo magreklamo. Ganun lang. Makikita rin ng boss natin yan, o kaya yung supervisor na yun, may-ari ng kumpanya. Baka bandang huli, makikita naman yung malasakit natin sa office o kaya sa kumpanya. Babalik din sa atin yan. Yun lang. Dapat lang tayo. Smooth lang na magtrabaho. Yun, diskarte lang. Yun, work hard. But samaan natin ng smart. Na lang, yung gawa lang na talaga pulido para makita naman yung natin, yung malasakit sa kumpanya. Yan. Ma-promote tayo o kaya madagdagan yung sahod natin. Nasa sayo na yun kung gusto mo lumipat o maghanap ng iba. Nasa sayo na yun, decision mo na yun. Pero ang ko lang advice, huwag kang masyado magmadali kasi baka yung pagmamadali mo, doon ka magkakamali. Nakso, tignan mo, advice ko yan kay Kuya Erwin. Bakit ko sinabi yan? Halimbawa, breadwinner ka, ikaw lang nagpapakain o inaasahan ka lang, ikaw lang inaasahan nila sa inyo. Yun, bago ka mag-resign, pag-isipin mo muna kung may malilipatan ka na maayos, mataas yung sahod, o nasaan mo na yun, desisyon mo na yun, diskarte mo na yun. Habang wala pa, yun, magtrabaho ka muna. Tas mag-sideline ka, yun sa legal yun hindi illegal. Yung lang, ayan, meron naman dyan, dami dumidiskarte. Habang nagtatrabaho, naghahanap ng kung ano-ano, yung may titinda nila, ang dami dyan. Ako nga, ang dami ko nga tinitinda sa office. Kahit na lang. Wag lang malaban mo lang kung mahihayin ka. Talo ka pag hiyang-hiya ka. Di ka asenso niyan. Marami naman paraan na sa legal na paraan. Yung sa panahon natin maraming paraan. Kung gipit yung sahod mo, discard yan mo. Di ba? May pasok tayo na 8 to 5. O yung 8 to 5 na yun, nasaan mo na yun, diskarte mo na yun, nasa office ka o may trabaho ka. Pero yung lampas ng alas 5, yun ang mabigat. Dapat may ginagawa ka o kaya dapat mo yun, sulitin mo yung oras. Pwede kang mag-sideline, side hustle o kung saan ka magaling. Bilib nga ako sa mga taong madiskarte sa katawan, mas diskarte sa buhay. Sa din, may alam din ako, nagumpisa sa baba. Ngayon, na-promote na. Ang dami kong makilala dyan. Talaga yun, nagbibigay inspirasyon din sa akin yun. Kung habang nandito ako, trabaho lang na malupit, diskarte lang. Huwag mo isipin yung mga negative na yung talagang wala kang mapiplease na ibang tao. Talagang may masasabi sila sa iyo, yung iba na keso sip-sip ka, ikaw na may-ari ng kumpanya. Huwag mo lang silang pansinin kasi magtrabaho ka lang kasi lang yan sinasanay mo lang yung sarili mo, yung maging pinapractice mo lang yung sarili mo na kung ano yung diskarte mo sa trabaho, sa buhay. Yan. Kasi hindi naman yan. Kapag naman ni Lord na may ka, may purpose ka, tas malinis yung hangarin mo. Talagang siya yung gagawa ng paraan na maiangat ka dyan. O basta lang. Samahan lang natin ng diskarte, tiwala sa Panginoon, at malupitan na trabaho. Yun. Ikumpara mo yung sarili mo parang espada na pinapatalas ng mahusay na panday. Yan, ganyan tayo dapat parang training ground lang natin ito sa susunod na hamon ng buhay. Pag-usayan lang natin. Wag tayong mawala ng pag-asa. Yun lang, kayod ng kayod para sa pamilya. Malay mo, yung sakripisyo mo ngayon may kapalit na ginawa sa hinaharap. Lagi naman natin tatandaan yung laging nasa tamang timing si Lord. Yung niyan, timing niya laging the best. Kaya wag tayong mawala ng pag-asa. Wag tayong dapat maging proud ka sa sarili mo kasi marami ka ng kinaya ng di alam ng iba. O sige mga guys, hanggang dito na lang. Napahabang kwento natin. Follow, like, and share naman mga guys para maging blessing ka sa amin. Hanggang sa muli and maraming blessing everyone and salamat po.